Hi guys! Welcome back to my vlog. Katatapos nung namin maglakad ni Summer, actually pauwi na kami. And magsa-sunset na maya-maya lang, palubog na yung araw. Kasi nga fall na ulit dito sa Canada. So kahit medyo mainit, so nakikita nyo may araw pa. Kahit mainit, napakalamig na. So, pero hindi pa ganun kalamig kagaya ng mga na-experience ng ibang provinces dito sa sa Canada, kagaya ng Calgary, ng Manitoba. Dito malamig pa lang, doon nag-i-snow na ng bonggang-bongga. Ayan pala, para ma-focus yung mas napo-focus yata yung mukha ni Summer. Anyway, yan nga. At ngayon, yung pag-uusapan na natin ngayon about kay Summer, kung paano ba namin nadala si Summer dito sa Canada. So, si Summer, galing pa siyang Pilipinas. So, Pinay. Pinay na siya. Pinay na fur baby namin. So, doon siya pinanganak sa Pilipinas. Tapos, inadopt namin siya ng April of 2023. So, bigyan ko lang kayo ng onting background. Bakit ako nag-decide na kumuha ng aso, nandito na kami na October 2023. Well, at that time, ng April 2023, ang nangyari kasi is, ang tagal lumabas ng LMIA at that time. And yung LMIA, parang sobrang tagal ko nihintay. Kala ko wala nangyayari. So, a few days after nakuha namin si Summer, siguro nakuha namin si Summer like April 1, by April 8 yata or 7, lumabas yung LMIA galing papunta rito sa Canada. So ayun, kaya Summer din ang pangalan niya kasi nga swerte, kasi sun, kumbaga anything that has something to do with the sun is swerte. Kaya Summer ang pangalan niya. O, yun. So, balik tayo sa topic natin. So, ang topic natin is paano namin nadala si Summer dito. May mga requirements. So, bago nyo madala ang aso nyo rito, so, hindi siya pwedeng baby. Hindi siya pwedeng kapapanganak lang galing sa magulang or galing dun sa fur parent niya. Hindi pwede na agad-agad dalhin siya sa Canada. So at least 6 months old, and dapat may rabies vaccine, and kompleto rin siya ng other kind of vaccine. Yung parang di ko alam ang tawag dun parang yung 4 na stage ng vaccine, dapat yun lahat kompleto. And then kapag when you already have all the documents, kapag meron na siyang rabies vaccine at meron na rin siyang complete na rin yung vaccine niya, yung parang sa tao ba, just make sure na siya, syempre wala siyang sakit, so wala siya dapat na wala siyang nakakahawang sakit. And para ma-ensure nyo yun na meron kayong mga documents na ganon, if you are sure na dadalhin nyo ang fur baby nyo dito sa Canada, what you're going to do first is go to the vet, of course. So, punta kayo sa vet. Pagpunta nyo sa vet, kumuha kayo ng certificate of import. Ayan, sorry, mag-iingay Summer. Wait lang, ayan. Punta kayo sa vet, and then kuha kayo ng parang certificate, ng import certificate from the vet stating that they conducted this test, like the medical certificate, rabies vaccine has been done, and the other vaccines has been done, and then let them put it on that particular certificate itself. So, ang binayaran lang namin doon more or less 500 pesos dyan sa Pilipinas. So, again, that was back in 2023. Hindi ko na alam kung ganun pa rin hanggang ngayon yung presyo. So, that is 2023. Oh, that is 500 pesos back in 2023. Next, nung nakuha na namin yung certificate na yun, so, bumalik nga lang muna pala tayo. April namin siya nakuha, di ba? So, April lumabas yung LMIA. By July, nandiyan na yung work permit namin. So, may work permit na kami ng July. So, in July, we
we decided na dadalhin namin si Summer dito sa Canada. So yun, by that time, pinanganak siya ng January. So as I've said, kailangan at least 6 months siya. Nung kumuha kami ng certificate niya by August, 8 months na siya nun. So yun. So make sure na bago kayo kumuha ng certificate from the vet, at least 6 months or above yung fur baby nyo na dadalhin dito sa Canada. When it comes to senior dogs, I'm sorry, I don't have any idea on that one. Maybe sa ibang vlogger makapag-share sila ng mga information about dun sa older dogs. But sa akin kasi baby pa siya nang dumating siya dito sa Canada. So yun nga, kuha ng ng veterinarian certificate. That is 500 pesos. Then, kapag meron na kayo nun, book an appointment at animal export sa Quezon City. Lalagay ko yung link sa baba kung saan kayo pupunta. Madali lang yun. You don't have to book an appointment for a long time kasi nga ang alam ko, pwede na mag-walk-in. Basta pupunta lang kayo doon, dalhin niyo yung parang yung vet booklet niya, yung rabies certificate niya, basta lahat ng binigay ng vet na makakatulong para maibigay sa inyo yung export certificate niya. So pagpunta niyo doon sa export office, government office to. Sila yung nag-i-issue ng export certificate para ma-export yung dog. Tapos pagkatapos nun, yun na. Pwede nyo nang i-fly i-fly yung fur baby nyo papunta rito sa Canada. So when it comes to the airlines, nagtatanong sila lagi kung paano yung pet passport. Wala kasi dito sa Canada, walang tinatawag na pet passport. Yung pet passport nila mismo, yun yung nakuha kong certificate from the vet at nakuha kong certificate from the export department ng Philippines nga. Animal Export Department from the Philippines. Nalimutan ko yung tawag, ilalagay ko na lang sa caption o sa description box sa baba. So, yun. Pupunta kayo doon, tapos yun na yung papakita nyo sa Canada at sa airport natin sa Pilipinas. Para madala nyo si mga fur baby nyo. So, pagdating sa airport, ang ginawa namin, hindi pa wala muna pagdating sa airport. Ang ginawa namin, nung nag-book kami ng ticket, at least a month in advance, kasi you have to inform the airline that you're going to bring your fur baby para magkaroon sila ng lugar para dun sa fur baby nyo. Sa Air Canada, kapag Air Canada, you can sit beside your dog. Kumbaga, as long as maliit lang siya. Pero pag Philippine Airlines kasi yung ginamit namin at that time, yun yung pinakamura. Tapos aside from that, kasi sa Air Canada may stopover. So naisip namin si Summer kung parang magiging total of 18-hour flight papunta pa lang dito sa Vancouver yung magiging flight. Kapag mag-Philippine Airlines kami, 12-hour flight, yun nga lang, nasa cargo siya. Yun na lang yung pinili namin. Kumbaga, mas pinili namin na mas makasama siya agad-agad kaysa yung magko-connecting flight pa siya through Air Canada. So, isa rin yun sa mga dapat i-consider nyo. Kakayanan ba ng pet nyo na matulog sa cargo or pwede na or kailangan lagi nyo siyang katabi. So depende sa anxiety level or do sa kung kakayanin nung fur baby nyo nga. So yun ang pinili namin, Philippine Airlines, nasa cargo siya like for 12 hours or 13 hours. Depende pa yun kasi nga syempre dumaan pa kami ng immigration, naghintay pa siya ng panandalian habang naghihintay kami ng eroplano papunta dito sa Vancouver. Pero pagdating namin dito sa Vancouver, okay naman siya. Syempre, pagod na pagod, antok na antok. Ayun. Ano nga ba yung hinanap pala rito? Nakalimutan ko sabihin. Pagdating dito, ang hinanap lang is yung same thing ng hinanap sa Pilipinas. So, kung ano yung hahanapin sa airport ng Pilipinas para sa fur baby nyo, yun din yung hahanapin sa airport dito pagdating nyo.
So, again, just to give you a recap, kuha kayo ng vet certificate from the vet, of course, from your vet. And then, next is yung certificate of export. Yun pala, certificate of export para sa fur baby nyo. And then, book a plane ticket and inform the airline, or call the airline in advance, like a month before your flight, na dadalhin nyo yung fur baby nyo together with you. So, pag Philippine Airlines, as far as I know, as of this recording, o kung based sa personal experience namin, is through cargo for Philippine Airlines. Where for Air Canada, and it's direct flight. But for Air Canada, may layover siya, or layover. Pero ang flight is like 14 to 18 hour in total. So depende sa inyo kung ano yung mas tolerable para sa fur baby nyo. O yun lang. I hope nakatulong sa mga gustong magdala ng mga fur baby dito sa Canada, kasi kawawa naman sila kapag naiiwan sila, 'di ba? So para kasi pag hindi sila kasama, parang na-abandon na sila. O sige na. I hope it helps. Bye bye. See you in my next vlog. Bye.